Kumusta mga kasaliksik? Ang paulit-ulit na pagpasok ng Russia sa mga karagatan ng United Kingdom ay nagdulot ng matinding pag-aalala, hindi lamang sa gobyerno ng Britanya, kundi pati na rin sa mga kaalyado nitong kasapi sa NATO. Mula pa noong Nobyembre 2024 hanggang Enero 2025, dalawang beses nang nagtangkang pumasok sa teritorial na tubig ng UK ang Russian spy ship na kilala sa pangalan nitong Yan. Bawat insidente ay malinaw na nagpapakita ng agresibong estratehiya ng Moscow sa paniniktik sa mga bansa sa kanluran. Hindi ito simpleng paglalayag lamang ng isang barko, kundi isang masusing pagpapakita ng kapangyarihan at layunin na palaging nakakubli sa tila inosenteng anyo. Sa tuwing pumapasok ang spy ship na ito, ang Royal Navy ng United Kingdom ay agarang tumutugon upang tiyakin na hindi makakapasok ng walang pahintulot ang sinuman sa kanilang teritorial na karagatan. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, sinimulan na ng UK ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga barkong Ruso. At noong Enero 22, muling nakita ang Yan sa loob ng British waters. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng Royal Navy ang kanilang kakayahan sa mabilis at tiyak na pagtugon. Ang HMS Somerset, isang Type 23 frigate, at ang HMS Tai, isang offshore patrol vessel, ay kaagad na ipinadala upang sundan at subaybayan ang bawat galaw ng spy ship. Bukod dito, ginamit ng HMS Somerset ang kanilang Merlin helicopter na may advanced na mga sensor upang masiguradong masusubaybayan ang Yan mula sa himpapawid. Ang lahat ng ito ay hindi lamang simpleng paghabol sa isang barko. Isa itong napakahalagang estratehiya ng United Kingdom upang magbigay ng malinaw na mensahe sa Moscow. Ang anumang uri ng paniniktik na gagawin sa karagatan ng UK ay hindi palalampasin. Ang maingat at masusing pagsubaybay ay isang patunay na ang mga kilos ng Russia ay hindi maaaring isawalang bahala. Sa halip, ang bawat hakbang nito ay binabantayan at tinutugunan ng may katumpakan at kahandaan. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang UK bilang isa sa mga pinakamatibay na kasapi ng NATO pagdating sa proteksyon ng pambansang seguridad at pandaigdigang katatagan. Bukod sa pagiging isang simpleng pagsubaybay, ang pagtutok ng UK sa Russian spy ship na Yan ay nagpapakita rin ng mas malalim na layunin ng NATO bilang isang alyansa. Sa pamamagitan ng maagang pagtukoy sa presensya ng spy ship sa karagatan, ipinapakita ng NATO ang kanilang kakayahan sa kolektibong pagbabantay sa mga posibleng banta. Hindi lamang ang United Kingdom ang nagmamasid sa galaw ng Yan, kundi pati na rin ang ibang mga kasapi ng alyansa. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga bansa ay malinaw na nagdudulot ng mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa anumang uri ng paniniktik. Habang ang presensya ng Russian spy ship ay hindi bago, ang mas pinaigting na pagbabantay ng Britanya ay nagsasaad ng isang malinaw na pagbabago sa estratehiya ng seguridad ng bansa. Ang pag-iingat na ito ay hindi lamang ukol sa mga tradisyonal na banta, kundi pati na rin sa mga modernong panganib na maaaring dala ng teknolohiya. Sa ilalim ng dagat, maraming sensitibong pasilidad ang nananatiling mahina sa posibleng pag-atake. Mga telekomunikasyong kable, mga kable ng enerhiya, at iba pang mahalagang infrastruktura na maaaring maging target ng paniniktik o sabotahe. Ang presensya ng mga barko ng Russia sa malapitang distansya sa mga sensitibong kable ng komunikasyon ay hindi isang simpleng aksidente. Malaki ang posibilidad na ang mga barkong ito ay may layunin na imapa ang mga mahalagang kable upang maghanda para sa posibleng cyber o pisikal na pag-atake sa hinaharap. Kapag naputol ang mga kable sa ilalim ng dagat, ang mga epekto nito ay maaaring lubhang makapinsala hindi lamang sa internet connectivity, kundi pati na rin sa daloy ng enerhiya at komunikasyon sa mga bansang apektado. Maaaring makaapekto ito sa parehong sibilyan at militar na operasyon.
na posibleng magdulot ng kaguluhan sa mga ekonomiya at seguridad ng kanluran. Ang bawat galaw ng Russian spy ship na yan ay nagpapahiwatig ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at ng kanluran. Habang patuloy ang pagsubaybay ng UK at NATO, ang tanong ay nananatiling bukas. Ano ang susunod na hakbang ng Moscow? Ano man ang sagot dito, malinaw na ang United Kingdom ay hindi magpapabaya. Ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay ay naglalayong tiyakin na ang bawat banta sa karagatan ay matutugunan. At ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan, mga kaalyado, at mga pasilidad sa ilalim ng dagat ay laging nasa unahan ng kanilang mga prayoridad. Ang kahandaan ng Royal Navy na protektahan ang teritorial na karagatan ng United Kingdom ay patuloy na ipinapakita sa tuwing dumadaan ang mga banyagang barko, partikular na ang mga may intensyon ng paniniktik tulad ng Russian spy ship na yan. Sa dalawang magkahiwalay na insidente noong Nobyembre 2024 at Enero 2025, malinaw na ipinamalas ng UK ang kanilang kakayahan sa maritime defense sa pamamagitan ng pagtatalaga ng HMS Somerset at HMS Thai para subaybayan ang galaw ng barkong Ruso. Ang mabilis na tugon ng Royal Navy ay isang patunay na handa silang harapin ang anumang banta sa kanilang karagatan. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay nagbigay ng kalamangan sa UK sa mga operasyong ito. Ang deployment ng advanced sensors sa kanilang Merlin helicopter ay nagbigay daan sa masusing pagmamatsyag mula sa himpapawid. Ang mga ganitong uri ng teknolohiya ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman sa bawat galaw ng mga barkong dayuhan. Sa pamamagitan ng mga sensor, nakikita nila hindi lamang ang posisyon ng target, kundi pati na rin ang mga aktibidad nito sa ilalim ng dagat. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakakalusot ang anumang pagtatangka ng paniniktik ng mga barkong Ruso. Ang mga galaw ng mga ito ay agad na natutukoy at nasusubaybayan. Bukod sa paggamit ng advanced na teknolohiya, isa pang pangunahing aspeto ng depensa ng UK ang aktibong partisipasyon ng kanilang mga submarino. Ang pagpapalipad ng Merlin helicopter ay sinusuportahan ng malapitan na pagtutok mula sa ilalim ng dagat. Isang Royal Navy submarine ang palihim na sumubaybay sa yan bago ito tuluyang hinarap sa ibabaw ng dagat. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng kalaliman ng kakayahan ng Britanya na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang teritorial na tubig. Ang mga submarino ay hindi lamang nagiging tagamasid, kundi nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa posibleng paniniktik o iba pang uri ng banta mula sa karagatan. Ayon kay Commander Matthew Terry, bagamat maaaring ituring na pangkaraniwan ang mga ganitong klase ng misyon, hindi maikakaila ang kahalagahan ng bawat operasyong pangseguridad. Sa bawat pagsubaybay at pagtutok na ginagawa ng Royal Navy, na ipapakita ang kahalagahan ng pagiging handa. Ang pagtugon sa mga potensyal na banta ay hindi lamang tungkol sa pang-araw-araw na tungkulin, kundi tungkol sa pagbibigay ng katiyakan na ang bawat bahagi ng teritorial na tubig ng Britanya ay protektado. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang posibleng pananabutahe, paniniktik, o anumang uri ng agresyon na maaaring makasira sa kaayusan ng kanilang mga estratehikong infrastruktura. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng Royal Navy ay ang pigilan ang anumang barko na magtagal sa mga lugar na may sensitibong infrastruktura, lalo na kung ito ay pinaghihinalaang may intensyon ng paniniktik. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagmamatsyag, napipilitang umalis ang mga banyagang barko mula sa mga posisyong maaaring magdulot ng panganib. Ang ganitong uri ng estratehiya ay hindi lamang naglalayon na protektahan ang mga infrastruktura sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin ang seguridad ng komunikasyon at enerhiya sa kabuuang rehiyon. Sa bawat oras na pinapalayas ang mga barkong ito, ipinapakita ng Royal Navy na handa silang gumawa ng mabilis at mabisang aksyon
upang mapanatili ang seguridad ng Britanya. Ang kombinasyon ng mabilis na pagtugon, makabagong teknolohiya, at matatag na patakaran ay nagbibigay sa United Kingdom ng kalamangan sa anumang posibleng tensyon sa dagat. Hindi lamang sila umaasa sa tradisyonal na pamamaraan ng depensa. Sa halip, gumagamit sila ng makabagong mga kagamitan at estratehiya upang tiyakin ang proteksyon ng kanilang mga teritoryo. Ang mga hakbang na ito ay naglalarawan ng isang bansa na hindi handang magbigay ng puwang sa anumang uri ng paniniktik o agresyon mula sa iba pang mga bansa. Bagamat tila pangkaraniwan na para sa Royal Navy ang kanilang araw-araw na tungkulin, hindi may kakaila na bawat kilos nila ay may malalim na kahulugan at layunin. Ang kanilang dedikasyon sa pagprotekta sa kanilang karagatan ay nagdadala ng kumpiyansa hindi lamang sa kanilang mga mamamayan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaalyado sa NATO. Ang patuloy na pagpapakita ng kahandaan ay nagsisilbing paalala na ang Britanya ay nananatiling alerto, handa at matatag laban sa anumang banta mula sa karagatan. Sa kanilang walang sawang pagtutok sa mga posibleng panganib, pinapanatili nila ang kapayapaan at seguridad ng rehiyon na isang mahalagang aspeto ng pandaigdigang kaayusan. Ang mga kable ng telekomunikasyon at kuryente sa ilalim ng dagat ay may napakahalagang papel sa pandaigdigang komunikasyon. Bawat araw, milyon-milyong transaksyon, pag-uusap at datos ang dumadaan sa mga kable na ito na nagdurugtong sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kabila ng kanilang kahalagahan, ang mga kable sa ilalim ng dagat ay madalas na hindi napapansin. Subalit sa tuwing may nangyayaring insidente o tangkang paniniktik, agad nitong ipinapaalala kung gaano kaimportante ang mga infrastrukturang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagkaputol ng mga kable ay maaaring magdulot ng malawakang pagkakaantala sa internet, malalaking problema sa komunikasyon, at potensyal na pagkawala ng kuryente sa maraming rehiyon. Kaya't mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabantay upang tiyaking mananatiling ligtas ang mga kable sa ilalim ng dagat mula sa anumang uri ng banta. Isang malaking takot ang dulot ng pagmamapa ng Russia sa mga kable sa ilalim ng dagat. Habang ang pagmamapa ay maaaring magmukhang simpleng gawain, ito ay maaaring may mas malalim na layunin. Ang detalyadong kaalaman tungkol sa lokasyon ng mga kable ay maaaring maging mahalagang impormasyon sa panahon ng tensyon o digmaan. Sa pamamagitan ng kaalaman kung nasaan ang mga kable, maaari itong gawing target ng mga operasyong pangmilitar o cyber attacks na maaaring magdulot ng matinding pinsala hindi lamang sa mga sibilyan, kundi pati na rin sa mga aktibidad ng militar. Ang takot na dulot ng ganitong posibilidad ay nagtutulak sa mga bansa tulad ng United Kingdom na palakasin ang kanilang pagbabantay sa ilalim ng dagat at siguraduhing handa silang harapin ang anumang banta sa kanilang infrastruktura. Ang mga kahinaan ng pasilidad sa ilalim ng dagat ay lumalabas tuwing may tangkang paniniktik o pagmamapa. Ang mga kable ay hindi makikita sa ibabaw ng tubig at maaaring maging mahirap hanapin kung hindi mo alam ang eksaktong lokasyon. Subalit, kung sino man ang may detalyadong impormasyon ukol dito, ay maaaring makahanap ng mga paraan upang sirain o guluhin ang kanilang operasyon. Kung sakaling maputol ang mga kable, ang epekto nito ay maaaring maging napakalaki. Ang internet connection sa buong rehiyon ay maaaring maapektuhan. Maaaring magkaroon ng pagkaantala o pagkawala ng mga serbisyo sa telekomunikasyon na magreresulta sa kawalan ng komunikasyon para sa mga negosyo, pamahalaan, at individual. Bukod pa rito, ang enerhiya at iba pang serbisyong elektrikal na umaasa sa mga kable na ito ay maaaring maapektuhan na magreresulta sa malawakang krisis. Dahil dito, nagiging malinaw na ang pagprotekta sa mga kable na ito ay isang mahalagang aspeto ng pambansang seguridad. Hindi lamang ito usapin ng teknolohiya o infrastruktura.
Isa itong mahalagang bahagi ng seguridad ng mga bansa, parehong sibilyan at pangmilitar. Sa oras ng krisis o digmaan, ang kontrol sa mga kable sa ilalim ng dagat ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa anumang panig. Sa makatuwid, ang bawat bansa na umaasa sa internet at komunikasyon ay dapat magkaroon ng estratehiya upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kable. Ang kanilang kahalagahan ay hindi lamang limitado sa modernong teknolohiya. Ito rin ay pundasyon ng ating pandaigdigang ekonomiya, diplomasiya at militar. Ang United Kingdom, sa particular, ay nagpatupad ng mga mapagpasyang hakbang upang tiyakin na ang kanilang mga kable ay protektado. Sa harap ng mga banta mula sa Russia, hindi nagdalawang isip ang Britanya na ipakita ang kanilang kakayahan sa pagtutok sa mga potensyal na panganib. Ang kanilang pagsubaybay sa mga Russian spy ships ay isang paraan upang masigurong hindi na magtatangkang lumapit ang mga ito sa mga sensitibong lokasyon. Ang bawat kilos ng Britanya ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng seguridad ng kanilang infrastruktura. Hindi lamang ito para sa kapakanan ng UK, kundi pati na rin para sa mas malawak na infrastruktura ng kanluran. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na pagbabantay, masisigurado nilang mananatiling buo ang mga kable na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Russia at NATO, malinaw na ang mga kable sa ilalim ng dagat ay nagiging mas kritikal kaysa dati. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng mga linya ng komunikasyon. Sila ay nagiging simbolo ng koneksyon at kapangyarihan. Ang mga aksyon ng United Kingdom ay nagpapakita ng kanilang pangako sa proteksyon ng pandaigdigang infrastruktura. Ipinapakita nito na handa silang tumugon sa anumang uri ng banta upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa ilalim ng karagatan. Sa patuloy na pag-usbong ng tensyon sa pagitan ng kanluran at Russia, nagiging sentro ng atensyon ang mga hakbang na isinagawa ng United Kingdom upang harapin ang mga banta sa kanilang teritorial na karagatan. Ang kanilang agarang tugon sa pagpasok ng mga banyagang barko, partikular na ang Russian spy ship na Yan, ay hindi lamang patunay ng kahandaan, kundi ng mas malawak na alalahanin na bumabalot sa buong alyansa ng NATO. Ang mga pangyayaring ito ay nagbunsod ng masusing pagrepaso sa estratehiya ng seguridad, hindi lamang ng Britanya, kundi ng lahat ng miyembro ng alyansa. Ang pagkilos ng UK ay hindi simpleng reaksyon lamang. Ito ay maituturing na bahagi ng mas malawak na patakaran ng NATO upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ng Britanya ang kanilang determinasyon na protektahan hindi lamang ang kanilang sariling teritoryo, kundi pati na rin ang pandaigdigang infrastruktura na umaasa sa kaligtasan ng mga daungan at kable sa ilalim ng dagat. Ang mabilis na pag-deploy ng kanilang mga advanced na submarine ng Astute class ay isang malinaw na halimbawa ng kanilang commitment sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang manatiling isang hakbang na mas mataas sa mga posibleng banta. Sa pamamagitan ng mga submarinong ito, na may kakayahang manatili sa ilalim ng dagat ng ilang buwan, napapanatili ang malalim na pagmamatiyag sa mga kilos ng Russia habang pinangangalagaan ang kanilang pambansang interes. Hindi maikakaila na ang mga insidenteng tulad ng paulit-ulit na pagpasok ng spy ship sa iba't ibang panig ng mundo ay nagiging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia. Sa pamamagitan ng mga ganitong kilos, nagiging malinaw na sinusubok ng Moscow ang kakayahan ng kanluran na magtanggol at magpatupad ng mga pandaigdigang patakaran. Ang mga hakbang na ito ng Russia ay nagdudulot ng hindi lamang tensyon, kundi ng pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa ilalim ng dagat. Sa bawat insidente, nagiging mas kapansin-pansin na ang UK, kasama ang NATO, ay kailangang maging handa hindi lamang sa mga karaniwang operasyon sa dagat, kundi pati na rin sa mas sopistikadong uri ng paniniktik at cyber attacks.
Habang walang tiyak na sagot kung ano ang magiging susunod na hakbang ng Russia, ang mga kaganapan ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka para sa impluwensya at kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Ang tanong na ito, kung hanggang saan aabot ang estratehiya ng Russia, ay nananatiling mahalagang usapin na dapat sagutin hindi lamang ng UK kundi pati na rin ng buong NATO. Habang patuloy ang pakikipag-ugnayan at pagsubaybay, ipinapakita ng Britanya at ng kanilang mga kaalyado ang kanilang lakas, kahandaan, at kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at mga karapatang pangkaragatan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa matatag na depensa at matalinong diplomasiya. Sa harap ng mga pagsubok na ito, ang United Kingdom ay nananatiling matatag, nagpapakita ng kahandaan na tumugon sa anumang hamon sa dagat. Hindi lamang sila umaasa sa tradisyonal na paraan ng depensa, kundi isinasama ang mga makabagong teknolohiya tulad ng Astute-class submarines upang masiguro na anumang tangkang paniniktik o agresyon ay agarang matutugunan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, malinaw na ang Britanya, kasama ang NATO, ay nananatiling isang mahalagang puwersa sa pandaigdigang depensa at seguridad.